Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lon channel. Welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,951 subscribers. Konti na lang guys, magna 9,000 subscribers na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, ang ano po natin, no? Shoutout nga po pala sa ating mga subscribers. Yan. At saka siyempre sa ating mga students kung nakikinig po kayo ngayon. No? Shoutout sa inyong lahat. Okay. Ang pag-usapan po natin dyan ay yung sa Caloocan City. Okay. Dyan sa Caloocan City po ay may labanang malapitan at Malonzo, no? Diyan sa 1st District. At siyempre sa city ay Trillanes at Malonzo naman. Ay, Trillanes at saka malapitan pa rin, di ba? Yung sa diyan sa yung citywide, no? Trillanes versus Along Malapitan, ito yung bata, no? Ito yung anak ni Oka Malapitan at diyan sa 1st District naman, Oka Malapitan at Malonzo. Okay. Pero alam nyo, nakakita po ako ng poster, no? Yung poster po, ang poster po diyan ay Obama, no? Yung Obama. Oka. Tapos yung ba is no? Yung Asistio, yung dating Congressman Asistio, no? Tumakbong mayor yun eh. Okay? Tapos ang Obama, ang tumakbong mayor, Oka Asistio, tapos ang Malonzo ay tumakbong congressman yata yan. Ngunit natalo no? Natalo yung dalawa. Okay, nanalo lang diyan si Oka. Ibig sabihin magkakampi itong dalawang to. Dati Malonzo at Malapitan, no? Kaya lang syempre, alam mo, gustong talagang bumalik sa power ni dating mayor, no? Malonzo, no? Daming tinatakbuhan diyan sa syudad, ngunit lagi pong talo ito si dating mayor Malonzo. No, hindi po natin alam bakit po natatalo. Baka po sa performances dati ay talagang natatalo po yan, no? Ayan. Ngayon, ang tanong natin, sapat na nga ba ang tandem na ito, no? Yung isa tatakbong congressman, yung isa naman ay tatakbo bilang mayor ng Caloocan City, no? Si Trillanes, tingin ko hindi po mananalo ito dahil nga po ang concentration niya po ay ang national, 'di ba? Tira ng tira, 'di ba? O tira ng tira sa sa national, no? Tinitira si Vice President Sara Duterte. Tinitira lahat, no? Yun, no? Si Trillanes nag-announce ng candidacy. Nandun yata si Nandun yata si Malonzo. Madami-dami din pala, no? Talagang umiikot-ikot. Sabi ni Malonzo, talagang Caloocan daw ay kailangan ng reforms. So sinusuportahan niya ito. Siyempre, ba't mo naman sasabing hindi kailangan ng reforms kung talaga sinusuportahan si Trillanes, siyempre, 'di ba? Pero siyempre, nakikita ng mata, no? Nakikita ng mata ang improvement ng Caloocan City, no? Paunang-una, nagkaroon na ng mga SM, no? Pag nagkaroon ng SM, gumaganda ang kapaligiran, no? Nagkaroon na ng Starbucks, no? Dati biro-biro walang Starbucks. At aside from that, marami pong infrastructures, no? Nagkaroon ng university, no? Nagkaroon ng City Hall, no? Ang kulang lang talaga, ito lang Mayor Malapitan, yung library, at saka yung mga bako-bakong daan. Pero naman siguro yun, isolated lang naman siguro yung mga yon. Okay? Talagang sabi ni Malonzo, si Trillanes daw ay mag-start ng mawawala daw ang corruption sa City Hall. Baka nga, kaya lang, biruin nyo to ito po ang mangyayari dyan, no? Parang Vico Soto yan. Okay? Aalisin niya yung mga proyekto ng mga malapitan at sasabihin niya siya ang may pakanan itong mga to, no? Parang City Hall. Perfect example ng City Hall ng Pasig .
Ha? 'Di ba? Natatawa nga ako dito kasi bulag yung mga tagahanga ni Vico Sotto. Pasensya na po pero bulag po dahil yan po ay ano po naging mayor yata ito 2019 no? 2019, mula 2019 hindi na po yan pinondohan yung City Hall na yan, yung maintenance. So nakita natin yung mga tapos ngayon sasabihin nila na syempre putik na yan, 7 years na hindi mo pinondohan ang isang building, walang maintenance, etc. Hindi po ba masisira yun? Diba? Yun po ang sinasabi natin. Okay? Hindi man lang wala po, hindi. Ayan po talaga pinaka biggest twist ng buhay sa buhay ng mga taga-Pasig, no? Magkaroon ng isang Vico Sotto na sinasabing anti-corruption, good governance, pero diyan mo pa lang makikita na iniikot nila ang ulo ng mga taga-Pasig. Ganyan din po ang gagawin sa Caloocan, no? Iikutin din ni dating Senador Trillanes ang mga ulo ng mga taga-Caloocan. Kaya ako sa inyo, kung ako sa inyo, ay talagang mag-iisip-isip kayo, no? Mag-iisip-isip kayo dahil hindi po natin alam yan no? Talagang nako. Ayan, pero umiikot-ikot na po no? Umiikot-ikot na si Trillanes at talagang sinasabi niya na maganda change is coming. Pero change is coming ay kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yan, 'di ba? Bakit ganoon? Ano ba? Kaya talaga pupulbusin ito ng mga malapitan dahil marami rin pong DDS dyan, marami rin pong makaleni dyan, at marami pong maka-BBM dyan. Lahat ito ay galit na galit kay Antonio Trillanes. Yan po ang katotohanan doon. Kaya sapat na ba? Sapat na ba itong mga to? Hindi po. Hindi po sapat ang pag-iikot, hindi po sapat ang sinasabi na change is coming, hindi po sapat na ang na ang Malonzo at ang Trillanes ay magkakampi na ngayon. Dahil dati naman, lahat ng tao ay kinakampihan ni dating Mayor Malonzo, kung talagang sinasabing, talagang kung sinasabing para maibalik ang kanilang power diyan sa posisyon na yan, no? Pero ganun po talaga, 'di ba? Ganun po talaga ang politika. Minsan ngayon ay kakampi mo, pero pagdating ng araw, ito ay kalaban mo. Yan po ang katotohanan diyan, Yan po ang katotohanan diyan. Kaya nga po dapat mag-isip-isip din po tayo, mga kababayan natin diyan sa Caloocan, sapat ba na ito ibibigay natin kay Trillanes ang kanyang ang pamamahala diyan sa Caloocan na hindi naman dapat. 'Di ba? Kaya kung nakinig sa atin si Senador Antonio Trillanes na mag-concentrate na lang diyan sa Caloocan at huwag nang tirahin si Vice President Sara Duterte, ang mga national leaders, etc. Diyan na lang. O tirahin si malapitan, no? I-expose mo ang mga corruption kung meron man, expose mo ang kakulangan kung meron man, 'di ba? Sana, 'di ba? Sana na focus ka diyan at hindi mo niloloko ang mga tao. Parang hindi kayo importante sa akin. Okay lang na manalo ako diyan, no? Ako basta ako ko-concentrate. Paano pag naging mayor ka? Ko-concentrate ka talaga sa nasyonal at iiwan mo ang Caloocan City, ipapaubaya mo sa vice mayor o kaya sa administrator. Kawawa naman ang mga taga Caloocan. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.